Siklab, sigaw ng pangarap. Kailanman natitig, sulat na dinamo. Ginawang panata, bawat sapoy, sandat at pag-asa. Tinig ng bayan ay higit sa akin. Tibok ng puso'y magtatanggol muli. Sigaw, nagahanap ng puso, ikaw pag-asa ng bayan. Tagapagtanggol sa gitna ng mundo. Sigaw, di kami matitigil. Pilipinas sabay-sabay sumigaw. Ano? Totoo ba mag-espia na tayo kay Gabo? Di ba agent na tayo ni Gabo? Tapos ngayon, espiya na tayo? Ano yun? Double agent na tayo? Nakakalito naman! Hindi nga ba napansin? Sinabi ko lang yon para hindi tayo yariin ni Django. Bali, hindi tayo totoong mag-espia kay Gabo. Hindi! Sinabi ko yon para isipin ni Django, kami tayo sa kanya, pero sa totoong buhay, Team Gabo tayo. Team Gabo? Parang Gabo tayo. Parang fans club yan eh. Gabonatics, parang gano'n. oo, parang ganun, kung ano man yun. Nalilito kasi ako eh. Mamaya mo Pwede rin rin, ano? baka abutan tayo. Pwede rin, Gabo worldwide. Mga gano'n, ano? Naniwala ka naman sa kanila. Hindi, Tay. Sinasakyan ko lang sila. Dapat lang na hindi ka magtiwala sa mga yun. Nagawa na nilang tumibulag sa atin. Sumama kay Gabo. Kaya ngayon, hindi natin alam kung kanino ang kanilang katapatan. Alam ko yun. Pinapaniwala ko lang sila. Naniniwala ako sa lahat ng mga sinasabi nila. Pero ang totoo, pinapadama ko lang sila. Pare, ayos din yung scoop natin, no? Ganun yung kwentong malapit sa bitukan ng masa. Diba? Pare, parang malalim yung iniisip mo, ah. Nag-aalala ka pa rin ba dun sa nabaril? Actually, hindi na iniisip ko. Si Gabo. Yung tumulong doon sa biktima. Baka naman napupugian ka lang. Pero sa bakit? Pogi nga siya. Ang iniisip ko kasi, siya rin yung tumulong sa akin nung tinambangan ako. Ay, di ba ang tapang? Ang buting tao. Grabe, no? Yung Gabo. Pogi na. Bah, may matapang pa. Sana all. Paglaro at tadhana, pareho tayo ng sinapit. Bakit daw? Ano nangyari sa pamilya niyo? Gabo, pinaslang ang anak at ang asawa niya ng walang awa. Akala ko nooy malinaw na landas ng aking plano. Buo na ang loob ng anak ko sa hamon na pinigay ko sa kanya. Ngunit bago pa man niya na isa katuparan ng kanyang misyon, inunahan nila kami. Kinuha nila ang buhay ng anak ko. Kinuha rin nila ang asawa ko. Akala nila napatay din nila ako. Hanggang ngayon, naghahanap pa rin siya ng hustisya. Malaki na wala sa akin, ako. Naubos ang pamilya ko. John! Don't kill me! Don't kill me! Don't kill me! I give you money! I give you money! I give you money! Don't kill me! Don't kill me! Don't kill me! I give you money! Hey! Help me! Help me! Hey, you father of Victor! You come to rescue me! Help me! Please help me! I'd like to. Please! No! No! Napakalaking pera para sa isang misyon. Ang ibig sabihin lang nun, buhay ko ang magiging kapalit nito. Pero huwag kayo mag-alala, Paps. Tinatanggap ko ang hamon ninyo. Pero hindi ko lang ito gagawin para sa sarili ko at sa pamilya ko. Gagawin ko ito para sa lahat ng mga Pilipino.
Kinakailangan na natin masugpo ang lahat ng mga masasamang tao. Kinakailangan na natin linisin ang lipunan at ayusin ang buong Pilipinas. Pirmahan mo ang kontrata. Ballpen. Di na kailangan. Itong dugong ito ang magiging simbolo ng katapatan ko sa inyo. Ipinapangako ko. Hindi ko kayo bibigoy. Bad news. Really bad news. Bakit? Ano nangyari? Tinambangan yung convoy ni Mr. Chan. Dadalhin sana sa safe house eh. Pero inambush. Yung mga kasamahan natin. Si Mr. Chan. Patay lahat ng Team Bravo. Sorry, Sam. Mr. Chan is dead. Yung mga Safra. Yung mga Safra yung kagagawa nito eh. Wala na. Wala na pag-asa tong kasong to. Yung tanging tao na makakatulong sa atin para malutas tong kasong to, wala na. Niligpit nila. Ginawa ko. Ano pinagsasabi mo? Namatay na si Mr. Chan. Nakakulong ako dito, tapos pagbibintangan mo. Di ba pinagtangkaan mo siyang patayin? Ngayon, ililipat siya para tumistigo. Bigla naman siya na-ambush. Alam ko may kumikilo sa'yo sa labas. Sa oras na malaman kung may kinalaman yung magulang mo, magsama-sama kayo dyan sa kulungan. At kahit matanggal pa ako sa posisyon, gagawin kong lahat, mapalabas lang yung katotohanan. Bakit di mo pakulong yung lalaking long hair? Sabi ni Mr. Chan, siya din yung humuli sa kanya. Nakalaban ko sa Chinatown. Kilala mo yung lalaking yan? That's for me to know and for you to find out. Paunahan na lang tayo, Asinto, dahil paglabas ko dito, maniningil ako. Hindi lang sa'yo, pati doon sa lalaki nagpakulong sa akin. Kaya mo na yung trabaho mo. Ganda mo ah. Ano pangalan mo? Excuse me. Ikaw na naman? Bakit di mo pakulong yung lalaking long hair? Legal! Sabi nakalaban ko sa Chinatown. Sabi ni Mr. Chan, siya din yung humuli sa kanya. Lalaking mahaba ang buhok. Siya rin kaya yung lalaki nagnakaw sa akin ng halik. At yung lalaki nakita ko sa bar noong Chinese New Year. Mukhang marami siyang nalalaman sa kasong to. Kakampi ba siya o kalaban? Kailangan ko siyang mahanap. Simula ngayong Lunes. Ano? Samantha! Buhay ka pa ba? Yan ang gagamitin mo sa kung sino mang lalaban sa iyo ng harapan. Sa'yo ko ialok ang pamamahala ng Virgin. Kapag nakuha mo talaga ang kiliti ni Betchay, baka kumanta na yon. Sabihin niya kung ano talaga trabaho ni Gabo. Hindi lang kalayaan ni Victor ang nakasalalay dito, kundi ang buong organisasyon. Pagbalik ko dito, bit-bit ko lang sino ni Samantha Asinto na yan.
Aminin mo na may kinalaman ka dito. Aminin mo na may kinalaman ng pamilya mo. Dapat hindi mo na siya pinasok sa mundo mo! Ricardo, nawalan ako ng isang anak at hindi ko nakakayanin na mawala ng isa pa! Huwag niyo hayaan batas! Kailangan ko ng intel kung saan makakanap ang mga Zafra. They will pay. Buhay ng ahente ko ang pinag-uusapan natin! Hindi na makakatayan ka ng ahente! Huwag ka maghanap ng ikuturo! Kaya mo! Ituloy mo! Siya ang ahas natin sa NCIA. Ahas? Ako ang inyong alas. Biglang may naulog sa bubong namin. Saan galing yun? At biglang bumagsak ang taong yun. Delikado ngayon ang sitwasyon niya. Kinakailangan natin siyang tulungan at protektahan. Coco Martin Sigabo. Hello mga kasigabo! Nandito tayo ngayon sa isang location ng isa sa mga eksena na kinukunan namin ngayon. Isang warehouse kung saan isang hideout, isang sindikato na nangunguha ng mga laman loob ng mga tao para ibenta. Actually, yung iba sa inyo, hindi na sa inyo bago yan dahil matagal na may mga kwentong ganyan. Itong kwento na to, alam ko maraming makaka-relate. Ito sobrang nakaka-excite na bumalik ulit kami sa fight scene. At syempre, dapat abangan nyo rin ang fight scene nila Gerald, nila Nico, at syempre ni Sue. Pumunta kasi kami dito sa hideout kung saan nagtatago yung mga kidnapper na nangunguha ng mga tao para operahan tapos ibenta yung mga laman loob nila sa foreigner. Siguro yung iba sa inyo, alam na yung mga ganyang issue at napagaling talaga ni Derek Coco na naiisip niya yung mga ganito tapos talagang makatotohanan yung mga eksena, may kasamang drama, may aksyon, may konting comedy at kaya yun, punong-puno talaga ng mga elemento. Napakalupit. Dito medyo kalye-kalye lang kala medyo madali pero nakakapagod pa rin. Ganda lang mga eksena. Sigabo.